Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana pero pinili ng damdamin. Dito sa ating channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino romance, at ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. 2:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong paligid, maliban sa marahang ugong ng electric fan at tunog ng alon sa di kalayuan. Pero sa loob ng bahay, gising pa rin si Jade, hindi dahil sa lakas ng alak, kundi sa bigat ng nararamdaman. Hindi ako mapakali, bulong niya sa sarili, habang nakaupo sa kama, suot ang light blue cotton night dress na hanggang hita. Pawisan ang palad, mabilis ang tibok ng puso. Bumangon siya. Dahan-dahang binuksan ang pinto at naglakad papunta sa terasa, walang tsinelas, paang tahimik na dumadampi sa kahoy na sahig. Mula sa hallway, tanaw niya ang madilim ngunit maliwanag sa buwan ng veranda. Doon niya nakita ang dalawang figura. Si Mia, nakasandal sa sofa, nakasuot pa rin ng pilyang miniskirt at hapit na top, habang nakahilig kay Rico, na tila lasing at nakapikit. Pero ang kamay ni Mia nakapatong sa dibdib ni Rico at tila gumagapang. Hindi sila halatang gumagalaw pero ang distansya nila, masyadong malapit para matawag lang na normal. Napahawak si Jade sa gilid ng pader. Hindi siya sigurado kung lalapit ba siya o lalayo. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman, galit, selos, o sakit. Ginamit ni Mia ang gabing ito para lumapit kay Rico at si Rico. Napapikit siya. Sumasabay ba siya? Lihim na umiiyak. Hindi siya lumabas. Bumalik siya sa kwarto, tahimik pero durog ang damdamin. Naupo siya sa kama, sa kamarahang pinisil ang kumot. Bakit ako nasasaktan? Pinsan ko lang siya, di ba? Pero habang umiikot sa isipan niya ang mga eksena ng nakaraang gabi, ang hawak sa kamay, ang halos halik, ang malalalim na tingin, hindi niya kayang itanggi, gusto niya si Rico. At masakit makita na baka hindi lang siya ang pinipiling lapitan ni Rico. Kinabukasan. Maagang bumaba si Jade. Tahimik. Hindi nakaayos, walang makeup. Naka-gray hoodie at jogging pants lang siya. Naupo sa mesa. Tahimik na kumakain ng cereal. Paglabas ni Rico, naka-white shirt at shorts, hawak ang mug ng kape. Ngumiti ito. Morning, sabi niya. Hindi tumingin si Jade. Hindi ka na bumalik kagabi. Madami akong iniisip, sagot ni Jade. Alam ko. Pero kung iniisip mo si Mia. Napatingin si Jade. Hindi ko siya iniisip. Ikaw ang iniisip ko. Tahimik. Umupo si Rico sa tapat niya. Jade, may ipapaliwanag sana ako, pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Wag na. Wala naman tayong dapat linawin, di ba? Pinsan lang naman tayo. Pero bago pa man siya tumayo para iwan si Rico, hinawakan siya nito sa braso. Mahigpit pero marahan. Kung pinsan lang ang tingin mo sa akin, bakit ako ang iniisip mo? Napahinto si Jade. Mabilis siyang nagbawi ng braso, pero sa loob-loob niya, ramdam niyang tama si Rico. Hindi lang ito simpleng selos. May nasasaktan.